Hi! Magandang araw po sa ating lahat. Welcome kayo dito sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray! Kung bago ka lang sa aking channel, dito ay matututo kang magluto ng iba't ibang kakanin na pwede mong pagkakitaan. Kahit nasa bahay ka lang ay pwede kang kumita. Kaya naman panoorin niyo po ang aking mga video. At dahil nga po hindi lang kakanin ang pwede niyong matututunan. Kasi po nagluluto po ako, nagbe-bake din po ako ng cake. Kaya naman dalawin at bisitahin niyo po ang aking channel, ang Madiskarting Waray. Ngayong araw na ito, ay magluluto naman tayo ng masarap na tikoy. At dahil nga Chinese New Year ngayon at nauuso ang tikoy, bakit nga ba hindi tayo magluto ng tikoy na kahit hindi na tayo bumili at tayo na mismo ang magluluto nito? At pwede nyo din po itong ipa-order. At dahil nga masarap ang recipe ko, kaya naman ituturo ko sa inyo ang anong mga sikreto na ginagamit ko sa pagluluto ng tikoy at mas masarap pa ito sa nabibili. Kaya naman ano pang hinihintay nyo, samahan nyo po ako at panoorin kung paano ako magluto ng masarap na tikoy. Ang una natin gagawin ay pagsasamahin natin ang ating mga ingredients. Ito ay gagamit tayo ng glutinous rice flour, 4 cups or katumbas nito ay kalahati. Maglalagay tayo dito ng asukal, wash sugar, 2 cups. Wash sugar ang ginamit ko dahil gusto kong makatipid dahil mas mahal ang white sugar, kaya naman mas mainam na din ang wash sugar. And then maglalagay tayo dito ng asin, 1/2 teaspoon or 1 teaspoon para pang agaw ng kanyang tamis. And then maglalagay naman na tayo dito ng 1 cup na gata. Siyempre, para mas masarap itong ating tikoy, kailangan special ito. And then, maglalagay din naman na tayo dito ng Alaska Ibab, 1 can 370 ml. And then, ilalagay ulit natin dito ang pangalawang gata, 1 cup, para mas masarap itong ating napakasarap na tikoy. And then, pagka okay na, napagsama na natin lahat, ito ay sasalain natin. Kailangan sasalain natin para matanggal natin ang pamumuo. Hindi talaga natin maiiwasan na mayroon talagang pamumuo pa ng ating mga glutinous rice. Kaya naman, suggest ko sa inyo na palagi nyong sasalain para mas perfect itong ating tikoy. And then, pagka okay na yan, ilalagay naman na po natin ito sa ating mga baking pan. Dito sa ating baking pan ay nagpunas po tayo ng butter para hindi po dumikit in case na tatanggalin na natin ang ating tikoy sa ating mga baking pan. Huwag niyo pong kakalimutan na maglagay ng butter para hindi po kayo mahirapan kapag katanggalin nyo na sa inyong mga baking pan ang inyong tikoy. At dahil nga paghahatiin natin ito sa tatlo, kaya naman ang unang ilalagay nating flavor dito ay ubi flavor. Ito ay gumamit ako ng Bakersfield dahil gusto ko lasang-lasa ang ubi niya. Sa mga nagtatanong kung saan ko ito nabili, ayan sa Shopee lang din po talaga ako nag-o-order para mas madali at hindi na po ako dumayo pa sa ibang lugar. Pwede po kayong mag-order sa Shopee at alam ko na maraming pagpipilian doon na mas mura, ganun din naman po. At dahil nga po hinati ko sa tatlo, mayroon po akong tag 1 cup and a half po dito sa aking baking pan ang inilagay ko dahil hinati ko sila. Then naglagay nga po ako dyan ng ubi flavor and then hinalo ko ng mabuti para lahat ay malagyan ng kulay at dahil nga sa ilalim yan ay mayroon pa kaya kailangan nyo haluin ng mabuti. Then dito ay naglagay muna ako ng food color. Ito ay green dahil nga yung ating buko pandan ay hindi naman ganun ka-green kaya maglalagay ulit kayo dito ng food color kapag buko pandan ang gamitin nyo. Then syempre strawberry, hindi mawawalang strawberry dito sa aking flavor dahil nga mas masarap po ito. Once na okay na at napagsama na natin lahat, ngayon ay isasalang naman na po natin ito. At dahil nga tapos na tayo at kumukulo ng ating tubig, kaya naman isasalang na po natin ito doon sa mga baguhan at talaga namang hindi pa nila alam. Kailangan kapag kayo ay nagluluto tulad ng puto, ayan, dapat ito, ang tubig nyo dito ay kumukulo bago nyo isasalang kasi hindi siya aalsa, magiging flat lang po siya. Sa ating tikoy, kailangan din po kumukulo muna ang ating tubig bago natin isalang itong ating tikoy. After 30 minutes o 25 minutes, luto na po itong ating tikoy at talagang hanguin na natin agad. At papalamigin po natin ito ng 30 minutes. Once na malamig na at kayang-kaya nyo nang tanggalin sa molder itong inyong tikoy, dito ay babalutin nyo po ito ng cling wrap at ito ay ilalagay natin sa freezer ng 1 day o 10 hours o 5 hours. O yan, gusto lang kasi natin dito tumigas itong ating tikoy. Kaya naman ilalagay natin ito sa freezer ng magdamag o kung natatagalan na kayo ng magdamag, pwedeng 5 hours. Basta ilagay nyo po ito sa freezer. So pagka nailagay na natin yan sa freezer, ayan, matigas na po yan. Nakita nyo na pong ganyan na siya. I-slice na po natin ito at dahil nga mas masarap kapag lalagyan natin ng itlog at piprituhin natin ito, kaya naman mas mainam kapag hindi nyo lahat maluluto. Isa lang po ang bubuksan nyo at yung ibang flavor ay pwede nyo naman pong lutuin ulit
ulit po yan sa susunod na araw. Hindi po siya mapapanis. So, ito na nga, alam ko naman kasi na ako lang ang kakain, kayo naman kahit anong slice na lang ang ginawa ko. At dahil nga kunyari may mga bisita kayo, kailangan presentable ang gagawin nyo. Kailangan isang shape lang na slice ang gagawin nyo. At dahil nga ako lang naman ang kakain, kaya naman hindi ko na siya ginandahan ang paghihiwa ng ating tikoy. At dahil nga tapos na tayong maghiwa ng ating tikoy, dito ay piprituhin naman na natin. Sa pagpiprito ng tikoy, kakailanganin natin dito ng itlog, 3 piraso, medium size or large. Ayan, dahil nga marami tayong piprituhin. So yan, isasawsaw lang po natin yan lahat dyan sa ating itlog. Naaalala ko pa noon na pinatikim ako ng aking friend ng luto niyang tikoy. Pero nabili niya po iyon sa mga department store and then naglagay na lang din po siya ng itlog. Sabi ko, wow, ang sarap naman ito. Then nagtry ako, sabi ko, nung time na yon naubusan na kasi ako ng tikoy, kaya naman naisipan ko bakit hindi na lang ako gumawa. At dahil napakasimple lang nito, kayang-kaya kong gumawa. Kaya naman, eto na ang pangatlong gawa ko ng tikoy. Gusto kong i-share ko na din sa inyo itong aking tikoy dahil hindi po ako mapapayahan sa inyo at napakasarap po nito. So ito lang, ganito lang ang pagluluto ng tikoy. Pagkatapos nating hiwain, isasawsaw lang po natin ito sa itlog, then piprituhin po natin ito. Once na mainit ng inyong mantika or kawali, pwede nyo na pong ilagay dyan ang inyong tikoy. Pabaliktarin nyo lang po ito at dahil baka masunog ang inyong itlog, kailangan po ay hindi po ganun ang pagluluto ng inyong itlog dahil papait po pagka masobrahan. So ayan na nga, ganyan lang po siya kapag napapansin yung golden brown na po ang inyong tikoy. Ayan ay pwede na po ninyong hanguin o tapusin ang pagluluto. Alam nyo ba mga kawaray, talaga namang pinatikim ko po ang aking friend na dumalaw niyan dito. At tinikman niya, sabi niya na wow, napakasarap talaga itong ating tikoy. At dahil favorite din niya ang ubi flavor, kaya naman nagustuhan din niya po itong ating tikoy. So ayan, nagsobra na nga po ako ng itlog, kaya sa gagawa dito, pwede na po ay 2 pirasong itlog na ikasya na po dito sa isang tikoy. So, ganyan lang po para hindi na po kayo mahirapan, para hindi na po kayo mag-order. Kayo na lang mismo ang gumawa at marami pa po kayong magagawa. So, ayan mga kawaray, pagkatapos niyan ay titikman na natin kung gaano nga ba kasarap itong ating ubi tikoy. So, ito na, ilalagay na po natin ito sa ating mga lagayan. Pero maglagay po kayo dyan ng tissue paper para masipsip niya ang mantika na ginamit natin. So, the best talaga itong tikoy. At sabi nga sa nakatikim nito, talong-talo ang nabibili na tikoy. Kung saan ka man bumibili, matatalo nito ang binibilhan mong tikoy. Talagang napakasarap. Kaya naman ano pang hinihintay? Panoorin nyo po itong aking video na ito at alam kong matututunan nyo. At syempre, pagkatapos nyong panoorin, lutuin nyo naman po. Kasi hindi naman po kayo matututo kung hindi nyo subukan, di po ba? So, ayan mga kawaray, patikimin nyo na po ang inyong mahal sa buhay dito sa tikoy na ito. At alam ko na magugustuhan po ito ng inyong pamilya. Ito ay napakasarap at simpleng-simple ang lasa. So guys, mga kawaray, hanggang dito na lang po ang aking video at sana may natutunan kayo dito sa aking video na ito. At i-share nyo naman po sa inyong mga friend kung gustong gumawa o magluto ng tikoy at para matuto din sila. So, ayan, kung gusto nyong hiramin ang aking mga picture na pwede nyong pang-post sa inyong mga FB, dalawin nyo po ang aking Facebook, Hasmin Kabigkis. Ayan, pwede nyo pong hiramin ang aking mga picture dyan. At syempre ang aking Facebook page, Cake by Ate Jazz, kung gusto nyo rin naman po akong ipalo doon. Thank you sa inyong lahat at hanggang sa susunod. At sana i-subscribe nyo po ang aking YouTube channel. At para updated kayo palagi sa aking mga vlog, i-subscribe nyo po ang aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Sa gustong matuto pa sa lahat ng aking mga recipe, talagang hindi ako mapapahiya sa inyo, dalawin nyo po ang aking channel. Panoorin nyo po lahat ng aking mga vlog at tiyak kong makakatulong po ito sa inyo. Thank you ulit sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat.